Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo. Welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect dito at syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Ngayong hapon ating bibigyang linaw ang mga usap-usaping nagdudulot ng kaba sa ating social media. Ang tungkol ho sa mga fault line sa ating lalawigan. Totoo nga bang may 3 tayong fault line? Ano ba ang ibig sabihin ho nito sa ating seguridad at sa ating pagpaplano ho sa komunidad? Para sagutin ho ang mga katanungan ho na ito, abay makakasama ho natin sa kabilang linya sina Engineer Shalimar Casidagyaw, ang Science Research Assistant Seismological Observation and Earthquake Prediction Division, DOST FIVOX Region 2. Ma'am, magandang hapon ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Hello po sir, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, magandang hapon ho no, Engineer. And again, thank you ho no sa oras na kayo ho'y makapanayam ho namin. At syempre, kasama din ho natin no sa kabilang linya ang atin hong butihing PDRRM officer ng Isabela, si Attorney Constante Awatu Foronda. Attorney, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa amin, si Engineer at nanonood si Opo. Anyway, sige. Marami po no yung mga pag-uusapan ho namin. Standby lang ho no, Attorney Awatu. Dahil eto unahin muna natin yung may kaugnayan ho sa dahil meron hong mga naitatalahong paglindol sa mga nakalipas ho no ng mga araw sa iba't ibang lugar, marami din ho sa atin hong mga kababayan yung napapaisip, lalong-lalo na't may mga nababasa, napapanood ho sila sa social media. Marami po kasi sa ating mga kababayan ang nakakabasa ho sa social media na meron daw ho tayong 3 fault line sa lalawigan ho ng Isabela. Gaano ho ba ito katotoo, no, Engineer Shali? Yes po sir, meron po tayong mga fault line po sa bayan ng sa lalawigan ng Isabela. Ang isa po rito yung Bibilacan Fault sa Silangang Bahagi. Pangalawa po itong Santiago segment ng East Cordillera Fault Zone. At ang pangatlo po ay ang Angman Fault Line na matatagpuan sa Ilagan City, Isabela. So sa mga nabanggit ho ninyo, Engineer Shali, no, meron ba kayong mga detalyadong mapa, kumbaga, no, na nagpapakita ho ng eksaktong lokasyon ng mga fault lines sa Isabela para ho sa mas maintindihan ho no, ng ating mga kababayan at para na rin sa atin hong land use planning, kumbaga. So meron naman ho mga naka-ready ho nito? Yes po, meron po tayong mga detalyadong digital maps. Makikita po natin ito sa online na fault finder na app. Nakikita ang eksaktong lokasyon ng mga aktibong fault po. Maaari itong gamitin ng mga lokal na pamahalaan bilang mahalagang panggunian sa land use planning o di kaya sa hazard assessment po nila. Mamaya no, ipapakita ho natin no, para ho sa atin ho mga viewers. Pero Engineer Dagyaw, sa simpleng paliwanag nga ho, ano bang ibig sabihin ho nito? At paano ho ito binabantayan ng atin ho mga siyentipiko o ng inyong ahensya? Ang tinatawag na active fault ay isang bali o bitak sa lupa na gumalaw na po sa loob ng nakaraang 10,000 taon at maaaring gumalaw muli sa hinaharap. Binabantayan ito ng SeaVault gamit ang Philippine Seismic Network na binubuo ng 128 seismic stations po sa buong bansa na nagre-record po ito ng mga real-time po at gumagamit din po tayo ng GPS
para po sukatin ang eksaktong distansya kung gaano kalayo ang inusad ng mga lupa. Yes po. Engineer, isa mga nabanggit ho ninyo yan, no? Anyway, thank you sa pagbanggit ho ng mga ginagamit ho ninyo. Pero kapag sinasabi ho kasi nating fault line, paano ba natin madedetermina upang malaman kung ito ba ay aktibo pa rin or hindi siya active? Kapag po sinabing active po, mayroon na po siyang history na gumalaw na po ito 10,000 years ago po. So, meaning po, sa hinaharap, pwede na po ulit siyang gumalaw. Kapag ka nakalikom na po ulit siya ng enerhiya po, pwede na po siyang mag-release po ng energy, doon po siya gagalaw ulit. No. Merong mga iba pa bang mga senyales? So aside sa gumalaw na 10 years ago, yung mga nabanggit ho ninyo na mga bitak, ano pa po ba yung mga physical ho na senyales o yung geological features kumbaga sa kapaligiran na nagpapakita ho ng isang fault ay aktibo ho, engineer? Ang mga pangunahing palatandaan ng aktibong fault ay ang pagbitak o paggalaw po ng lupa. Pagbabago sa anyo ng mga lupain at mga panganib na dulot ng lindol gaya po ng liquefaction, pagguho ng lupa at saka tsunami po. Oo, yun yung mga senyales. Pero engineer, sa mga areas ho ng Isabela na nabanggit ho ninyo kanina na nakitaan ho ng fault line, ano po ba ang dapat nating obserbahan? From you, no? Diyan ho sa FIVOX, ano ho yung mga dapat na i-observe ng ating mga kababayan doon ho sa mga areas na nabanggit ho ninyo kanina? I-observe lang po natin yung pagkakaroon ng mga localized o sunod-sunod na maliliit na pagyanig po o yung earthquake swarms na nararamdaman lamang sa isang particular na lugar o komunidad. Okay. Maaaring yung mga lindol na ito ay may mga maliliit po kasi na lindol. So meaning po yung mga mabababa na magnitude lamang po ay hindi nararamdaman diyan sa Isabela at meron din po tayong mga medyo matataas na lindol na nararamdaman po natin. Speaking of lindol, engineer, no, madalas po kasi tayong makarinig ho ng magnitude 7.2 in particular sa mga balita. Yes. Para ho sa ating mga kababayan, ano po ba ang pinagkaiba ho nito sa intensity at bakit mahalaga na malaman ho natin ang pagkakaiba ng dalawa hong ito? Ang magnitude po, ito po yung sukat ng kabuoang enerhiya na pinakawalan mula sa sentro o di kaya yung epicenter ng lindol. Sinusukat ito gamit ang instrumento na tawag ay seismograph at kinakatawan ng Arabic numerals po. Halimbawa po, magnitude 7.2. Iisa lamang ang magnitude ng isang lindol kahit saan man tayo naroroon. Ang intensity naman po, ito po yung sukat ng tindi o lakas ng pagyanig base sa naramdaman ng tao, epekto sa kapaligiran, pinsala sa mga istruktura. Sinusukat ito gamit natin ang FIVOX, Earthquake Intensity Scale. Meron po tayong 1 hanggang 10 na Roman numerals po. Hindi gaya ng magnitude na may 0.1 or something na gano'n. Ang intensity po ay whole po na 1 hanggang 10. Nag-iiba ang intensity depende sa layo natin sa epicenter at uri ng lupa o di kaya kung nasaan tayo sa gusali. Okay, so Mahalagang malaman. Yes Mahalaga po na malaman ang pagkakaiba dahil ang magnitude ay nagsasabi kung gaano kalakas ng lindol habang ang intensity po, tayo po mismo yung nagbibigay ng intensity na naramdaman natin yung lindol kung saan po tayo naka-stay on that event po. Yun kasi, no, engineer, marami po kasing nagtatanong kung bakit nakakapag-estimate daw ho ang FIVOX ng posibleng lakas ng ho ng lindol. So, ano po ang tinitingnan ho ninyong batayan gaya ho ng haba o lalim ho ng isang fault? Yes po, ang batayan po ng FIVOX para lumabas po kung ano po yung lakas ng lindol ay ito yung sa haba ng fault po.
ito ang pinaka-importanteng batayan ayon sa scientificong formula ng seismology. Kung mas mahaba po yung kabuoang segment ng active fault na gumalaw, ibig sabihin po na mas malakas po siya. So kung mas maliit po yung segment ng fault na gumalaw po, ibig sabihin po nun na mas mahina po yung linaw. Oo. Anyway, sige. Please hold your line, no? Engineer Shally, balikan ko ho kita. Anyway, kung may mga tanong din ho mamaya sa Attorney Watu. Attorney Watu, para ho sa atin ho mga residente ho dito sa Isabela, lalo na sa mga lugar na malapit ho sa mga nabanggit ho na fault, ano po yung mga konkretong hakbang naman na maaari ho nating gawin ho ngayon, ngayon pa lang, no, para masiguro ho yung kaligtasan ho ng atin hong pamilya? Kasi sabi nga ho nila, Attorney Wato, iba rin kapag nakapaghanda, ganun, Attorney. Every quarter, assistant, nagsasagawa tayo ng earthquake drill. Actually, simultaneous yan. Sa tawag na NSED, nationwide simultaneous earthquake drill. Every quarter po yan, ibig sabihin, every 3 buwan. Actually, sa Webes, merong naka-schedule na earthquake drill ng alas 9. Yun po ay isinasagawa para magkaroon po ng muscle memory ng ating mga kababayan. Kung halimbawa magkaroon ng pagyanig, automatic na po yung kanilang gagawin. Halimbawa, yung pagyanig, una lang gagawin ay magkagawa ng back cover and hold. Kukublito sila sa ilalim ng isang matibay na bagay. Kung tayo na mesa, na pwede po silang pinagli sa ilalim nito para kung sakaling may bumagsak ng debris, galing po sa kanilang sisame, ito mataas na aparador, yung mabigat na bagay na babagsak, ito pagsabi po sila ng kanilang pinagkublian. Pagkatapos ng cover, ayun nga po, nandun sila sa ilalim, hold, kakapit po sila dahil magkakaroon po ng pagyanig. Iba-iba po yan. Sasabihin niyo, engineer, pagyayan na meron po yung vertical, up and down na paggalaw. Meron din yung horizontal na paggalaw. At meron din yung nagkahaling vertical at saka horizontal. Kaya kailangan po nakakapit. Kaya kung kanina magyanig, hindi po kayo mabibuwal. Pagkatapos po yan, mag-evacuate din sa designated evacuation area. Ito yung ligtas na lugar na wala pong mga pumasok. Halimbawa, meron pong natahina na struktura, wala pong babagsak din sa pinalalagan nila sa designated evacuation area. Kung sakali na magkaroon din na aftershock, hindi rin po sila na kasadang nasa peligro. Kaya sa gawa po yan para maging automatic na po ang galaw ng ating mga kababayan kung magkaroon po ng lindol. Pinamamahagi din natin sa ating mga kababayan yung mga IEC materials, information, education, and communication material. Dahil ito yung dapat gawin para maging handa magkaroon ng lindol. Bawa po yan ay meron po sinatayang ng go bag. Meron po nakalagay din mga bagay-bagay na pwede ninyo kayo kanganin kung sakali magkaroon ng na lindol. Nandun din po yung payo po natin sa ating mga kababayan na mag-earthquake drill din po sila sa kanilang mga tahanan. Pwede kong mangyari na magkaroon po ng lindol habang sila ay nagkanilang tahanan. Saan sila lalabas, saan sila pupunta. At kung halimbawa, iwahiwalay silang mag-anak, may nasa trabaho, mayroong nasa eskwelahan, mayroong naiwan sa bahay, na pagkatapos ng pagyanig, meron silang napag-usapan na designated na meeting place kung saan sila magkikita pagkatapos ng linggo. Yung mga ilan sa mga bagay-bagay na ipinamamahagi po natin sa ating mga kababayan para maging handa po sila kapag nagkaroon ng linggo. Nako, ang higit diyan, sir, no, wag mo nang mag-video. Kasi likas so yung iba hindi naman lahat, no. Pero Attorney Watu, maliban ho sa duct cover and hold, ano pa po ba yung maipapayo ho ninyo na dapat lamanin ng isang family emergency plan para ho sa mga nakatira ho naman sa mga lugar na may masasabi ho nating geohazard?
Unang-una konsultahin ko yung hazard map na nilalabas po ng una ng DNR, yung Land Management Bureau, at nilalabas din po ng PIBOT kung saan po meron risk sa earthquake o iba pang mga kalamidad. Pangalawa, makiisa po sila din sa evacuation rate para masanay din po sila kung anong dapat nilang gawin. At magplano po sila kung saan ang mga safe for evacuation route sa kanilang tahanan. Lalo na po yung mga nakatira sa mga apartment o iba na maraming palapag. Saan sila dadaan kung magkaroon po ng palapag sa earthquake at kailangan po nilang i-evacuate yung kanilang building. Pagkatapos po nila ma-evacuate, tapos na po, wala na yung pagyalig. Walang naramdaman na aftershock. At huwag mo kaagad babalik din sa inyong gusali, bahay na, apartment building, office building, at ano mang gusali, hanggang hindi po na-success ng mga structural engineer o na nakakaintindi po sa mga tibay ng mga gusali, na pwede nang balikan. Kasi pag nagkaroon po ng pagyanig, lalo na kung malakas, na-apektuhan po yung structural integrity ng mga gusali na hindi man bumagsak habang nagkaroon ng pagyanig dahil napahina yung struktura ng gusali, maaari pong bumagsak habang kayo ay nakabalik. Kapag kayo nakabalik na din sa building pagkatapos ng pagyanig. Kaya kailangan po na i-assess yung structural integrity ng inyong gusali bago kayo bumalik. Anyway, no, maraming salamat no Attorney Watu. Hopefully yung mga ano na yan, yung mga nabanggit ho ni Attorney Watu ay na-take note ho ng ating mga kababayan. Balikan ho natin si Engineer Shally. Engineer, para mas malinaw at maintindihan ng ating mga kababayan, no, Engineer Shally, itong tatlong fault line ho na nabanggit ho ninyo kanina, ano to, masasabi ho ba nating active ho ang mga ito at ano ho yung masasabi ho ninyo sa mga residente nandoon at malapit ho doon sa fault line ho, Engineer? Yes po, yung tatlong nabanggit ko kanina na mga fault lines, active po sila. Active po silang tatlo. Ang masasabi ko lang po na lagi po tayong maging handa dahil ang lindol po ay hindi natin napipredict. Wala pa po tayong teknolohiya na nagsasabing may lindol sa ganito. Sa ganito po mangyayari yung lindol. So, hindi po natin alam kung kailan po mangyayari ito. Mahalaga rin po na sundin ang mga rekomendasyon ng PHIVOLCS at lokal na pamahalaan hinggil sa pagtatayo ng mga istruktura malapit sa mga aktibong fault. May tinatawag po tayong fault avoidance zone na kung saan at least 5 meters po hindi po tayo pwedeng magtayo ng mga istruktura mas malapit po sa 5 meters. Dapat po 5 meters away po doon sa fault po natin. Oh. Ma'am, kapag ba masabi na nating ano no, total kayo hoy na sa PHIVOLCS, madagdag ko na rin. Kapag ba masasabi nating fault line, prone yan na aasahan na anytime ay merong paglindol na mararanasan. Ganun ho ba yun, ma'am? Yes po, anytime po. Ang PHIVOLCS po ay nagre-record po kami ng more than 20 lindol a day po. Sa ngayon nga po, dahil meron po tayong ongoing na lindol sa Davao po, hindi lamang po 20 na lindol ang nare-record namin araw-araw. Baka kasi Yes sabihin ho, ma'am, no, na ay wala namang fault line dito sa area namin or malapit sa area namin. Okay na, kampante na ako. So, masasabi ho ba natin yun, ma'am? Hindi po sir, kasi for example po, kapag kayong lindol po is, ang gagalaw po na fault line is sa Ilagan City po, ibig sabihin po noon na sa Ilagan City po, malakas yung impact ng lindol, pero yung mga karatig na municipalidad or mga places po, mararamdaman pa rin po nila yung lindol. Hindi po ibig sabihin na walang fault line sa lugar namin, so okay lang na hindi kami mag-ready. So, ibig sabihin po na lahat po tayo, kailangan po nating maging handa.
Ma'am, itong mga tatlong areas na ito na may fault line, kasi nababanggit ho ninyo kanina na kung bakit na-identify na may fault line is may pagyanig na, no, na naitala may nakitang bitak 10 years ago. Ano yan, may coordination din ho ba ang tanggapan ho ninyo sa mga local government units na malapit ho sa mga fault line or nasa fault line, ganon? Ano po, sir? May koordinasyon ho ba ang ahensya ho ninyo sa mga otoridad ho natin na merong fault line, ma'am? Yes po, meron po. Okay, sige. Engineer Chally, no, anong mensahe na lang ho ninyo sa ating mga kababayan kasi aminin ho natin right after ho may palabas, no, yung fault line, tatlong fault line sa Isabela. Marami ho talaga yung nangamba, may nagpanic dahil nga ho sa kamakailan lang may malakas na lindol ho kasi sa Southern Mindanao. So ano hong masasabi ho ninyo, ma'am? Ang masasabi ko lang po ay ang lindol ay isang natural na pangyayari na hindi natin mapipigilan o mahuhulaan kung kailan darating. Ngunit laging ipinapaalala ng DOST Volks na hindi ang lindol ang mismong nakakamatay, kundi ang mga bumabagsak na mahihinang istruktura at ang kawalan ng kahandaan. Sa pamamagitan ng pag-alam sa lokasyon ng mga hazards gamit ang ating mga teknolohiya, pagpapatibay ng ating mga tahanan at pagtuloy na pakikilahok sa mga earthquake drills, ang lalawigan ng Isabela ay kayang maging matatag laban sa anumang sakuna. Ang takot ay napapawi ng tamang kaalaman at maagang paghahanda. Manatili tayong mapagmatsyag, alerto at laging handa. Si Attorney Watu, ano yung pwede ho nating mensahe? Kasi nabanggit naman ho kanina sa FIVOX na kinonfirm ho nila na may tatlo na fault line. So ano ho yung masasabi ho natin sa ating mga residente, most especially yung mga nandun or malapit doon sa nasabing fault line ho, Attorney? Kaya sinabi ko kanina, iwasan yung mga area nandiyon sa loob ng hazard area na sinasabi po ng people. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi maghanda kung sakasakaling mangyari. Mas mabuti na po yung handa tayo kasi kung wala ang paghahanda, bigla na lang tayo magugulat kung magkaroon ko ng lindol at hindi niyo alam kung ano yung gagawin. At bakit kayo magpanik pa kayo? O dahil sa sobrang takot, meron itong akihin sa puso dahil nga wala akong paghahanda. Yun, kailangan number one po, yung handa tayo kahit naman mangyari. Attorney, bilang isa ho sa leader ho, no? Bilang siya nga pala, Ezekiel. Leader ho sa disaster risk reduction, paano ho ninyo tinutulungan ho ang mga lokal ho na pamahalaan ho natin na mas mapagtibay ho ang kanilang mga infrastruktura laban ho sa ganito ho mga sakuna, like lindol? Number one po dyan, pag magpapatayo po ng gusali, kahit na anong klase ng gusali, tirahan man, o opisina, o negosyo, kailangan po sumunod sa building code. Dahil nakalagay po sa building code yung mga dapat na paraan ng pagpapagawa ng mga gusali. Ayon po dun sa hazard risk ng mga area. Para yung isa gagawin yung gusali, kaya pong matibay, sapat ang tibay, para hindi po bumagsak kung magkaroon ng malakas na lindol. Ito dapat sundan po yun para sa mga pagpapagawa ng mga gusali. Para kung halimbawa man, hindi kayo makatakas dahil magdadak cover and hold kayo. Hindi kayo makalabas kaagad. At nagkaroon po na bumagsak po yung nagkaroon ng paglindol na malakas. Nakakasiguro kayo kung dumaan kayo sa masusing pagdidesign ng inyong building ayon sa building code, hindi po babagsak yung inyong gusali. Karamihan po maraming nagpapagawa po ng mga gusali. Basta na lang kung ano yung alam nilang paraan ng pagpapatayo, pero hindi pala angkop din sa building code, maaari pong bumagsak yung gusali. Ang conclusion talaga is massive information, education, and communication material para as much as possible. Gaya ng mga
sa inyong nasa media para ikalat ang kaalaman tungkol sa paghahanda para sa lindol. Dito sa Isabela, actually, siguro on the average of once every week, pero po tayo natatanggap na ulat galing sa Tidok na nagkaroon ng lindol sa ganitong lugar. Pero usually, low magnitude. Ang recent kung hindi po ako nagkakamali. At pagkatapos po ng report ng lindol na yun, tinatawagan namin yung area kung saan malapit. For instance, nagkaroon po ng 2.1 magnitude earthquake sa may bandang Bibilacan. Pag natanggap po namin yung report, dahil hindi naman natin nararamdaman dito sa bandang Ilagan, kung nagkaroon po ng lindol na ganung magnitude sa bandang Bibilacan, ginagawa po ng ating opisina, tinatawagan kaagad yung mga kinauukulan doon para malaman kung naramdaman ba yung pagyanig, meron bang damage report. Upang sa gayon, kung meron mang damage doon at meron mang injuries, meron pong angkop na response ang provincial government. Pwede po tayo magpadala ng mga rescue workers doon. Okay, nasiraan po yung mga gusali, kanilang mga bahay, pwede pong sumulang provincial government na pagpapadala ng mga kailangan nila para makarecover doon po sa nangyari incident. Kaya minomonitor po natin at pinaalam natin kaagad doon sa mga concerned na mga lugar na maaaring nakaramdam or kung saan malapit yung na-detect na magnitude ng isang lindol. Yan namang oo, no? At least, no, maraming salamat, Attorney Wati. Attorney Wato, alam naman ho natin na ang PDRRM mo sa umuno ninyo, ready ho yung atin ho mga kasamaan ho diyan. Just in case magkaroon ho ng sakuna, sana nga ho'y wala ho mangyaring sakuna. Yung, yes po. Ang ating mga counterparts doon sa mga earthquake-prone areas, gaya ni nabanggit ni Engineer Tagiao na may mga fault line, sufficiently fit ang mga ating mga kasamahan doon. Naintindihan nila na yung lugar nila is prone sa earthquake, so sila din ay naghahanda. So ito na hindi lang po earthquake drill yung kanilang isinasagawa. Meron din silang tsunami evacuation drill. Kung sakaling magkaroon po ng tsunami warning, alam na po ng mga tao kung saan sila pupunta, maaari sila pupunta doon. Ito pong July, ang balak po ng PDRRM office ng Isabela ay magsagawa po ng mga series of tsunami drills yun po sa mga coastal areas. Kaya sila lang naman yung prone sa tsunami dito sa lalawigan ng Isabela. Gusto natin obserbahan yung kanilang sistema ng evacuation pag nagkaroon nga ng tsunami. Tutulungan natin silang na-improve or anong mga dapat na pagbabago sa gawin nila upang mapabuti ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Bilang panghuli na lang, Attorney Watu, ano po yung mensahe ho ninyo para sa mga Isabelenyo upang manatiling kalmado, manatiling alerto, at handa ho sa anumang hong pagkakataon, Attorney? Ang hirap po kasi sa lindol. Wala yang prior warning. Hindi katulad po ng bagyo. Isang linggo bago dumating yung bagyo, alam na natin kung saan dadaan, gaano kalakas, at kailan. Kaya meron nakakapagsagawa po tayo ng angkop na paghahanda para din sa kaparating na bagyo. Ang lindol, iba. Wala siyang prediction, hindi rin nagsasabi ng tibok o ng pag-asa o whoever ng mga warning agencies na nagsasabi, ay maghanda kayo dahil papalapit na lindol. Wala pong ganon. It can strike anywhere, anytime, at wala pa pong technology na nakapagsasabi kung saan, kailan, at gano'ng kalakas yung susunod na paglindol. Kaya wala po tayong magagawa tungkol dyan sa paglindol, kundi nga, sabi ko kanina, maging handa kung sakaling mangyari na anytime. At you assume the worst. Nakita po natin ang devastation na binulot ng lindol na nangyari sa Mindanao.
paano po nasira ang mga lugar doon. Marami po ang namatay dahil una siguro hindi sila handa. At biglaan nga yung nangyari yung lindor at pagkalakas-lakas. Swerte na lang na nangyari po dahil mga bata sa eskwelahan. First day of classes, nagpa-flag ceremony sila dito. Nasa labas sila ng kanilang mga gusali. Imagine natin kung nangyari habang sila ay nandoon sa loob at biglang nagbagsakan yung gumupo yung kanilang mga gusali. Swerte na rin po ng mga kababayan natin sa Mindanao na nangyari noon ng mga tao karamihan ay nasa labas pa lang ng mga gusali. Pero gaya ng sinabi ko, if that happen anytime, anywhere, dito wala pong warning ang legal. Kaya kailangan po importante, I cannot stress it enough, na kailangan maghanda po tayo sa worst case scenario. Kung imagine ninyo yung nangyari nga po sa Mindanao, isipin ninyo pwedeng mangyari din sa atin yung ganoong sitwasyon. At dapat handa tayo kung sakaling ang mangyari. Kaya po, makipag-ugnayan po kayo sa inyong local DRRM. Humingi kayo ng mga payo, yung mga babasahin para sa paghahanda sa lindol. At maging active po tayo. Mahirap yung maging passive tayo na magiging reactive na lang tayo kapag nandyan na yung lindol. Mas mabuti habang wala namang kung nangyayaring ganun sa huna, alam na po natin kung saan, ano nang dapat natin gawin, saan tayo pupunta, sino yung tatawagan natin, ano ang ating dapat gawin, ano dapat natin bitbitin pagka tayo ay nag-evacuate. Yun po mga bagay-bagay na yan para mapanatili po ang ating kaligtasan. There you have it mga ka-Isabelenyo, ang atin hong mga panauhin, no? Sila Engineer Shally from FIVOX DOST Region 2 at syempre si Attorney Constante Wato Foronda. Mga ka-Isabelenyo, napakahalaga ho ng ating tinalakay ngayong hapon. Hindi po dapat tayong matakot. Bagkus ay maging handa. Ang kaalaman ho, ang ating pinakamabisang depensa laban ho sa anuman hong mga sakuna. Again, maraming salamat po sa ating mga panauhin mula ho sa FIVOX, si Engineer Shally Mark Dagyao at kay Attorney Constante Foronda na naglaan ho no, ng oras upang bigyang linaw ang mga usaping ito. Tandaan po natin mga ka-Isabelenyo, ang pagiging kalmado, alerto at laging handa ay responsibilidad ho nating lahat para sa kaligtasan ng ating pamilya at buong Isabela. Maraming salamat din sa mga viewers natin na tumutok ngayong hapon at huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page Isabela PIO at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.